Merlin, hindi ko siya makalimutan. Dapat ay mapasa akin ang dukesa. Dapat maging akin siya. Sumagot naman itong si Merlin. Mapapasayo lamang siya kung ibibigay mo sa akin ang magiging bunga. Ito ay ang kasunduan ng haring si Uther sa kaibigan nitong salamangkero na si Merlin. Ikukwento ko sa inyo ang pinagmulan ng Camelot. Ang isla na tinatawag na ang British Isle ay talaga namang noon pa ay kinikilala bilang isang misteryosong lugar na babalot ito ng tila ba kakaiba na mahika. Hanggang sa dumating ang mga Romano at walang habas na sakupin ito. Dito dahan-dahan na nagbago ang paniniwala ng mga taong nakatira dito. Naituro sa kanila na iisa lamang ang Diyos na naghahari sa sanlibutan. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin nawawala ang sinaunang paniniwala sa mga bathala at mga kakaibang mga alamat. May mga nilalang pa rin na sinasabing nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Sa pagbagsak ng imperyo ng mga Romano, naiwang walang batas ang kaharian. Kaya naman dito sumiklab ang matinding mga digmaan. Nagmula ito sa agawan ng teritoryo maging sa pagiging ganid sa kapangyarihan. Nabalot ang kalupaan ng Britanya ng tila ba walang hanggan kaguluhan. Ang noon ay masaganang Britanya, ngayon ay halos lugmok na. Kapatid laban sa kapatid, ama laban sa anak. Lahat ito ay dahil sa agawan ng kapangyarihan. Umasa ang mga taga-Britanya na matutupad ang lumang propesiya. Ayon dito na dalawang magkapatid ang darating sa kanilang kaharian na siya namang magliligtas sa kanila mula sa kanilang dinaranas na kahirapan at kaguluhan. At sa wakas, dumaong sa pantalan ang dalawang magkapatid na sila Ambrosius at Uther Pendragon. Sa kanilang pagdating, agad nilang nilupig ang mga malulupit na mga barbarikong lahi ng mga Saxon na siya naman nagpapahirap sa malaking bahagi ng kaharian. Sinunod naman nila ang malupit na lahi ng mga Vortiger. Dahil dito nakuha ng magkapatid ang titulo upang maging hari ng Britanya. Nakoronahan itong si Ambrosius bilang ang bagong hari ng lahat ng Brittany. Ngunit hindi pa nagtatagal pumanaw ito dahil sa isang misteryoso na malubhang sakit. Dahil dito, minana ng nakababatang kapatid ng Pendragon ang trono. Kaya naman itong si Uther na ang bagong hari ng matatag na kaharian ng Brittany. Ngunit dahil hindi lahat ay naniniwala sa kakayahan ng bagong hari na si Uther, kaya naman sa loob ng halos isang dekada, itong si Uther ay walang habas na nakipaglaban upang mapalawig o mapalawak ang seguridad ng kanyang kaharian na pinamumunuan. Tila ba naging mas matigas pa sa bakal ang puso ng hari dahil sa dami ng digmaang kanyang nilahukan. Kung akalain tila ba masasabi na hindi nito alam ang salitang pagmamahal. Ngunit ang lahat ng iyon ay mababago ng pagkakataon. Matapos na naman ang isang matagumpay na pakikipaglaban, nagsagawa ng malaking piging para sa tagumpay ng haring si Uther. Doon na imbitahan ang mga pinakamatataas na tao sa buong kaharian. Kasamang dumalo ng duke na si Gorloy ay ang kanyang may bahay na ang dukesa na si Ingrain. Napalunok ang hari nang makita nito ang dukesa. Ayon sa kanya, siya ay ang pinakamagandang dilag na nasilayan niya sa talambuhay niya. Ipinakilala ng duke ang kanyang may bahay. Itong si Ingrain ay nagmula sa Avalon, ang isa sa pinakamahiwagang parte ng kaharian. Lumipas ang buong gabi. Halos hindi maalis ng haring si Uther ang tingin nito sa dukesa. At nang matapos ang piging, nagkumpisal itong si Ingrain. Ayon sa kanya na tila ba may hindi magandang balak ang hari sa kanya. Nagpupuyos man sa galit. Pinilit ni Duke Gorloy na magtimpi. Kaya naman hindi pa pumuputok ang pagsilay ng araw. Agad na lumarga ang grupo ng Duke. Ito ay paalis sa palasyo na hindi na sila nagpaalam sa hari na si Uther. Ngunit isa sa mga sundalo ang nakakita sa grupo at agad itong isinumbong sa hari. Nag-aalab na galit ang nadama nitong si Uther. Hindi niya mapapayagan na hindi mapa sa kanya ang dukesa. Kaya naman agad iniutos nito sa kanyang matapat na mga tauhan
na agad puntahan ang kaharian ng Duking si Gorloy upang pabalikin ito sa kanyang kaharian. Isama na kamo niya ang dukesa. Natanggap naman ng Duke ang kautusan. Alam nito na totoong pakay ng hari. Kaya naman maayos nitong tinanggap ang sulat at sinabing, kung ako ay babalik sa palasyo ng hari, ako lamang hindi na makakasama pa ang dukesa at siya naman talaga ay lubha na abala. Sa tinurang ito ng Duke, mas lalong nayamot si Haring Uther. Sino ka para suwayin ang utos ng hari mo? Kaya naman agad na ipinag-utos ng hari na maghanda ang mga sundalo. Susugurin nila ang palasyo ng Duke na si Gorloy. At dahil alam ng Duke ang nakatakdang mangyari, agad-agad ay nagpondo ito ng mga pagkain at probisyon at lahat ng pangangailangan sa loob ng kanyang palasyo. Lahat ng kailangan nila upang makapalag sa paparating na panganib sa kanilang tarangkahan. At talaga namang sumiklab na ang matindi na digmaan. Ngunit hindi mapasok ng hari ang kastilyo ng Duke. Masyado silang naging handa. Ang araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan. Alam ng hari na hindi sa ganitong paraan ito magagapi ang matalino na Duke. Kaya naman ipinatawag nito ang pinakatapat nitong kawan na si Orpheus. Ayon sa hari na iisang tao lamang ang makapagbibigay sa kanya ng kanyang minimithi. Umalma itong si Orpheus. Ayon sa kanya na hindi nito kailangan ng sinuman. Nasa iyo aking hari ang pagpapala ng langit. Ngunit sumagot itong si Uther. Tila ba ayaw akong tulungan ng langit na suwagin ang isa sa 10 utos ng Diyos? Huwag mong kukunin ang asawa ng iba. Kaya naman wala nang magawa pa. Agad itong pinuntahan ang tao na sa kanya ay ipinasusundo. Sa tindi ng sukal ng kagubatan, doon ito natagpuan ang isang matandang hukluban. Ayon sa kawal na si Orpheus, ikaw ba ay si Merlin? Sumagot naman ito, abae, ang tagal mo. Matagal na ako naghihintay. Tumigil ka, sagot nitong si Orpheus. Hindi mo ako malilinlang sa iyong mga tinuturan. Humalakhak itong si Merlin at sinabing, ilang taon na ako na nakatambay dito. Pagdating nitong si Merlin sa harap ng kaibigan na haring si Uther, agad na sinabi nito ang idinidikta ng kanyang puso. Nais nitong mapa sa kanya ang kontesa na si Igraine. Humalakhak itong si Merlin. Yun lang ba ang gusto mo? Pues ako ang tutupad sa matinding pangarap mo. Lumiwanag ang muka ng haring si Uther. Saka naman muli na nagsalita itong si Merlin. Mapapasayo ang dukesa at ito ay magbubunga. Ngunit ibibigay mo sa akin ang sanggol na ito. Ito ang hinihingi kong kapalit at kabayaran para sa iyo. Ito ba ay naiintindihan mo? Sumagot ng pabalang ang haring si Uther. Iaalay mo ba ang sanggol sa isang ritual? Muling humalakhak itong si Merlin at nagsabing, ano ka ba? Siyempre hindi. Masyado ka nagpapapaniwala sa mga walang katuturan na mga kasabihan. Dahil sa sinagot nito, nagsimula na ang kanilang matinding plano. Nang gabing iyon, ipinalikas ng haring si Uther ang kanyang mga tauhan. Inakala naman ng Duking si Gorloy na ito ay ang tamang panahon dahil sa kahinaan ay uubusin niya ang kawan ng hari. Kaya naman agad itong sumakay sa kanyang kabayo at binitbit nito ang halos lahat ng kanyang kawan at sumalakay ito papunta sa loob ng kagubatan. Sa kabilang banda itong si Merlin ay patapos na sa ritual na ginagawa niya. Sa kumpas na kanyang tungkod ay binugahan nito ang haring si Uther ng tila ba isang kulay berde na alikabok at nagbago ang itsura ng hari. Naging kawangis siya ng Duke na si Gorloy. Sakay ng kabayo, tumulak ito sa tarangkahan ng palasyo ng Duke. Buksan ninyo, nagbalik na ako, ayon kay Uther. Buksan ninyo, nagbalik na ang Duke, ayon sa isang gwardya. Tagumpay na nakapasok ang nagbabalat kayong si Uther sa silid ng dukesa. Doon naabutan niya na nakikipaglaro ito sa supling nitong babae na si Morgana. Napahiyaw ang bata. Yay! Nakabalik na si Papa! Sabay tumakbo ito papunta sa kanya. Ngunit agad na hinawi nito ang bata at saka ipinag-utos na agad ay palabasin siya. Alam na alam ng batang si Morgana na may mali sa ama niya. Nagulat naman ang dukesa nang makita nito
ang matinding pagnanasa sa muka ng duke niya. Kaya naman buong magdamag pinagsaluhan nila ang masarap na gabi. Kinabukasan, hindi pa man din sumisikat ang araw, ay nagising silang dalawa sa palahaw nitong si Morgana. Wala na ang papa ko, wala na ang papa ko. Dali-daling bumangon ang nagbabalat kayong si Uther at lumabas ng palasyo. Habang agad na pinatatahan ng dukesa ang kanyang anak na si Morgana. Maya-maya pa ay dumating ang isang kariton at doon nakasakay ang walang buhay na katawan ng duke na si Godoy. Imposible ayon sa dukesa. Ayon sa kawal na isang patibong ang pag-atras ng kalaban, lahat pala sila ay nagtago lamang sa kabundukan. Doon sila ay kanilang inabangan saka tinambangan. Ngunit kasama ko siya kagabi, ayon sa dukesa. Malamang ay kaluluwa yun ng duke na nagpapaalam sa iyo, mahal na dukesa. Wala pa ang isang araw, dumating ang haring si Uther sa labas ng palasyo ng dukesa. Ayon sa kanya na upang maisalba ang kaharian nila at mapanatili ang karapatan ng anak niya, inalok niya ito na silang dalawa ay magpakasal. Ito ay upang maiwasan na rin ang sigalot sa hinaharap. Kaya naman ito nga ang nangyari. Matapos ang punot gata ng dalawa, pinagtapat ng dukesa sa hari na siya ay nagdadalang tao na. Patay mali siya naman na nagtanong ang hari, kanino ang sanggol sa iyong sinapupunan? Sagot ng dukesa, hindi ko alam. Ilang buwan na rin akong hindi pinupuntahan ng duke bago ang gabi na siya ay nasawi. Pinuntahan ako ng kanyang kaluluwa. Palihim na napangiti itong si Uther. Kanya ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang bagong agaw na reyna. Lumipas ang buwan at oras na ng kapanganakan. Nagsilang ang dukesa ng isang malusog na sanggol na lalaki. Ngunit sa isang iglap lumitaw itong si Merlin sa silid at nagsabing, oras na upang bayaran ang iyong pagkakautang, Uther. Agad na hinablot ni Uther ang sanggol mula sa kanyang reyna. Nagsisisigaw man ito, akin na ang anak ko, ibalik mo. Ngunit hindi siya inintindi ng hari. Ibinigay ni Uther kay Merlin ang tagapagmana sana ng kanyang trono. Nang makita ito ng kanyang kanang kamay na si Ophius, agad itong nagprotesta, bakit mo ibibigay ang tagapagmana ng trono sa huklubang ito? Tumawa itong si Merlin, tila ba may silbi ka naman pala. Sumama ka sa akin upang pangalagaan natin na ang kapakanan ng buong kaharian. Dali ka at sumunod ka sa akin. Naglakbay ang dalawa sa isang malayong kagubatan kung saan doon naninirahan ang isang retiradong tapat na kawan. Ang kanyang pangalan ay si Sir Rector. Kinausap ni Merlin ang bayani. Maya-maya pa ay tinura nito, alagaan mo, palakihin mo ang batang ito bilang sa iyo. Ang kinabukasan ng ating kaharian ay nasa iyong mabuting mga kamay. Tawagin mo siya sa pangalan na Arthur. Saka iniwan nila ang sanggol sa tapat na kawan na siya namang huhubog sa kanya hanggang sa tamang panahon na tama na ang lahat para sa kanya. Mga katinagalog ko, abangan po ninyo ang part 2 ng serye naman po ni King Arthur at maging ang serye ng naging mga may bahay nitong si Zeus. Kung nais naman po ninyo ang kasaysayan ay panoorin po ang serye ng reyna ng malikot na hari na si Henry VIII at ang kanyang 6 na mga reyna. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa channel at page na ito. Nagkita-kita pong muli tayo sa mga serye na katulad nito.